we should recognize that while we are here on earth and eternity future is not there yet, it's not yet in our hands, there is an ongoing battle. There's an ongoing battle between God and Satan, and there's an ongoing battle between God's people and demons. And so now we should all recognize all satanic tactics that keep people from being with God in eternity or keep people from being duly rewarded in eternity. May dalawang bagay po na gustong pigilin si Satan sa ating buhay. Unang-una, gusto niya tayong pigilin na magkaroon ng eternity future. Gusto niyang pigilin na magkaroon tayo ng eternal life. Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pag hindi siya nagtagumpay doon, hindi niya tayo napigil, nagkaroon tayo ng born-again experience, and we have Jesus Christ as Savior and Lord, ang pipigilin na niya, hindi na yung salvation, sapagkat nandun na yun, hindi na niya kayang palitan o ibahin. Ano na ang pipigilin niya? Yung magkaroon tayo ng crowns or rewards and all the things that we can offer to the Lord. Pipigilin niya kayo na makakilala sa Panginoon. At kung hindi tayo napigil, pipigilin niya tayong lumago sa Panginoon. Sabi sa 1 Peter 5, verses 8 and 9, be self-controlled and alert. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith. And 2 Corinthians 2, verse 11 says that we must do what should be done in order that Satan might not outwit us. For we are not unaware of his schemes, according to the Bible. Kaya sinasabi po ng Biblia dito, dapat tayo magbantay, dapat tayo maging matyaga sa pagbabatyag, sapagkat parang leon si Satanas na naghihintay lamang ng isa niyang malalapa o kaya ay masisila. At sabi ng 2 Corinthians 2:11, gawin ang dapat gawin para hindi tayo malamangan, para hindi tayo maisahan ni Satan, sapagkat sabi ng Bible, alam naman natin kung ano ang kanyang mga pakana at mga pasibong. Satan should not be allowed to outwit us. His tactics should be exposed and avoided. And that's what we're going to do today, to look at the common enemy tactics. They are so common that we tend to ignore them. Our Heavenly Father, we bring this message to you for approval, for blessing, for guidance, and for our understanding. Work through it, O Lord. Empower it with your Holy Spirit, and may you keep that fire burning in our hearts. In the name of the Lord Jesus Christ, we ask you, infill us with your Holy Spirit, infill this place with your Holy Spirit, so that we may not leave this place without being touched by you, without being blessed by you. And Father, teach us to recognize, teach us, Lord, to understand, to know and avoid the tactics of the evil one. Teach us, Father, teach us to obey you, teach us to know your truth, the truth that will set us free. And if there's anyone here, O Lord, who is being deceived by the evil one, set our spirits free. Set us free from Satan. In Jesus' mighty name we pray with confidence. Amen. What are the common enemy tactics? There are many, but I would like to discuss a few that are really very common. According to the Bible, Matthew 6:33, seek first his kingdom and his righteousness. And that's the Lord Jesus Christ speaking. So what the Lord wants is for us to seek his kingdom, be saved, and then seek his righteousness. Grow in him. To grow in the Lord, to grow in our knowledge of the Lord, to grow in our spiritual maturity, and also to grow in our service. And so the Lord would like us to pursue godliness for salvation, so that we may be saved, and also after salvation, for growth. Godliness, being like Jesus Christ, is the goal of life. There are many goals. Some people would like to succeed. Some people would like to have a house, would have a career. But these are only worldly goals. When we die, we leave them behind. But what is the ultimate, the highest purpose of life? To be like Jesus Christ. In essence, in spirit, in attitude, in person. And of course, so the Lord Jesus Christ would like us to seek his kingdom and his righteousness for salvation, for godliness, and for blessings. Because Matthew 6:33 says, seek first his kingdom and his righteousness, and all of these things will be added unto you, meaning food, shelter, clothing, blessings.
So we have to seek God and His righteousness to be saved, to grow, and to receive God's blessings. And this is what Satan will exactly oppose. Ito ang kakalabanin at pipigilin ni Satan. Ayaw niya tayong makakilala sa Panginoon. Pag nakakilala na tayo, ayaw niya tayong lumago. At ayaw niya tayong makatanggap ng mga pagpapala. And so Satan will oppose, and Satan will have tactics to prevent salvation. What are Satan's tactics so that people will not be saved? Sabi sa Bible, salvation comes through faith. Faith comes from hearing, right? And hearing comes from somebody who will declare the Word of God. And so if Satan would not want anyone to be saved, he will stop him from hearing. How does Satan stop people from hearing the Word of God? Sabi ng 2 Corinthians 4:4, the God of this age has blinded the minds of unbelievers. Of course, referring to Satan, the small letter G, the God of many people. The God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel of the glory of Christ. Binulag at patuloy na binubulag ni Satan ang mga anak ng disobedience, the people that don't obey God, yung mga hindi sumusunod sa Diyos, sapagkat sila na ang nagsara ng kanilang mata, ng tenga sa Diyos, itinutuloy na lang yon ni Satan. Satan could not blind anybody without that anybody first doing it himself and welcoming Satan to be his partner. So may mga tao, anong ginagawa nila? Isinasara na nila ang kanilang isip, kaya naman ikinakandado na ni Satan, sila na yung nagsara. Kaya may mga tao, dalhan mo ng gospel, dalhan mo ng Bible, sasabihin sa'yo, serado kami, dekandado. At nilunok ko na yung susi. Talagang kailangang operahan mo pa siya para mo makuha lang yung susi. This is the problem. A lot of people don't want to read the Bible, they don't want to hear the Bible, and so Satan continues the work that they have begun in themselves to blind them. So that is one. One way that Satan stops salvation to come to people is to stop them from hearing by giving them a bias. They don't like the speaker, they don't like the religious background of the speaker, so they don't listen. O kaya ang kitid-kitid ng isip nila. Hindi na sila magtiwala kahit kanino. And there's another way. Meron pa pong isang paraan kung paano binablind ni Satan ang mga unbelievers. Patuloy niyang binibigyan ito ng mga kababalaghan, ng mga kutakot-takot ng mga tinatawag ng mga himala, para lalo naman silang mahumaling sa kanilang mga pinaniniwalaan. Satan continues to blind the mind of unbelievers by continuously feeding them with lies through very extraordinary and special affairs that some people label miracles. Sabi nila, paano hindi ako maniniwala dito? Pinagaling ako. Pinagaling ka nga, yung kaluluwa mo naman ang bayad. Pinagaling ka nga, tinanggal nga ang iyong isang sakit, pero inilipat naman. And this is the lies about faith healing, spiritual healing. They will take away one disease, but transfer that disease into another part of your body. So that if you went to a faith healer, what happens? Probably your headache will go, but then you will start to have cancer of the bone or something. Hindi talaga nang gagaling ang mga yan, inililipat nila ang sakit. At kung hindi nila inililipat sa katawan mo rin yung sakit, ang binibigyan nila, nagkakaroon ng disease ang ating relationships with people. Nagkakaroon ng disease ang ating emotional life. Kaya maraming mga tao, yung mga mahilig magpagaling kung kani-kanino, magpunta sa kung saan-saan kababalaghan, ang nangyayari, ang ugali nila, nagiging mahirap silang kasama at nasisira ang kanilang relasyon sa mga tao. Binibigyan sila ng spiritual and emotional diseases. And it is a lie. Napakasama talaga. Pupunta ka na doon para magpagamot, nagtiwala ka, lalo kang ipahahamak. At maraming mga tao, mahirap silang share ng gospel dahil sasabihin nila, paano naman ako hindi maniniwala dito? Talagang gumaling ako. Kitang-kita ko na tinanggal sa loob ng baga ko, electric fan. May kasama pang transformer. O, paano ka nga namang hindi maniniwala nun? So, mga kababalaghan, yan ay ginagamit ni Satan para tayo patuloy na magsara ng ating isip dun sa mga bagay na dapat ay maunawaan natin. Satan does whatever is possible to, what? Render the Christians ineffective in sharing the gospel. So, kung di niya pwedeng takpan ang tenga nung ayaw niyang makapakinig at takpan ang mata nila, tatakpan nila ang bibig naman ng mga Kristiyano na dapat sana ay nagsasalita.
At siguro napakarami sa atin, yan ang ating concern ngayon, sapagkat napakarami sa atin na magsasabing, ako'y nakakilala na sa Panginoon, I have found the kingdom. To those that have already accepted Jesus as Savior and Lord, baka naman tayo ang natatakpan ni Satan yung ating bibig. Minsan ay sinusubuan tayo ng kung ano-ano that we attempt to speak pero hindi nagiging malinaw. In other words, Satan stops people from hearing the gospel either by what? Trying to stop them from seeing or hearing, or by stopping people from talking to them. At meron pa siyang mga iba't ibang mga ginagawa. Kung minsan, he expedites the death of these people. Kaya inusulukan niya, sinusulsulan niya na magpakamatay. That's why Satan would like people to always quarrel, to go into war, and of course to commit suicide. At nang madali-dali na yung kamatayan, baka marinig pa yung gospel, ay sayang din ang kaluluwa nito na dapat ay kanya na. Kaya ang tinuturo sa atin ng Bible, kahinahunan. Sapagkat pagka ang mga tao hindi mahinahon, nagkakapatayan bigla. At pag namatay ka na, wala nang bawian yung kaluluwa mo, nandun na. And so what is another common satanic tactic? One, we have mentioned, is to stop people from hearing the gospel. And to those that have already heard, to prevent godliness among believers. When we say godliness, to prevent growth in spirit and growth in service. Ano-ano ang mga common ways and common tactics? Common satanic tactics. Akala natin hindi satanic, ha? Nakakapigil sa ating growth, sa ating paglilingkod. Unang-una na, paki-congratulate nyo nga yung katabi nyo. Congratulate nyo lang. Sige na. Kahit hindi nyo pa naiintindihan kung bakit. Yan ang tinatawag na blind obedience. I-congratulate nyo dahil nakarating dito ngayon, di ba? Yes, praise God. Kasi kanina, naku, umuulag-ulag, kasarap matulog. Parang sinasabi, hindi naman siguro kung makakasakay ngayon, makatulog na lang. Ang hirap-hirap gumising. You know, when you woke up this morning, it was so hard to wake up. And so you should congratulate each other that you were able to make it by God's grace and you were able to fight the number one satanic tactic in our lives. And that is laziness. Alam niyo bang satanic yun? Yang katamaran? Sabi ng Proverbs 19:15, laziness brings on deep sleep. Masarap matulog upang magpahinga, pero pag natutulog ka, isa pang ibig sabihin ng tulog ay yung hindi mo alam ang nangyayari. Biro mo, ang iba lumalago na spiritually, ikaw na iiwan. That is not godly. And so, laziness is one satanic tactic in our life because God is not lazy. Amen? So therefore, pagka tayo lazy na, satanic na yan. So, o gaano karami ng beses tayong na-influence kahapon? O ngayon, the past week. Dapat matanggal ang maskara ni Satan, makilala natin. Sabi kanina ng dalawang singer, friends are friends forever, right? If the Lord is the Lord of them. But sometimes we embrace Satan because we think he is a friend. He is wearing a mask. He must be unmasked and be exposed for what he really is.